Umalma ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil talamak umano ang advanced shading ng balota sa kanilang lugar. Kung paano ito ginagawa, alamin sa report ni Almar Forsuelo. Matapos na maibalita sa SMNI News ang umano'y pahirapang pag-access sa healthcare program ng gobyerno, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental na isumbong ang tila hindi tamang pamamahagi ng ayuda sa kanilang lugar. Ito ang kinumpirma ng dating mambabatas sa unang distrito ng Misamis Occidental at ngayon mayoral candidate na si Engineer Diego T. sa naging panayam ng SMNI News. Anya, ang iba sa kanila ay natatakot lumantad pero handaan niya silang magbigay ng sinumpaang salaysay patungkol sa kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga komunidad, lalo na ngayong nalalapit na ang halalan. Although they are afraid to speak in front of the camera, takot silang baka balikan. Kaya kung pwede daw, ako lang magsalita in their behalf. Tapos, willing nga silang mag-issue ng affidavit kung kinakailangan. Meron silang binigay sa akin ng mga videos dun sa actual na nangyayari. So, isa-isa nilang dinitalye. They told me the details of how the procedure sa pagbigay ng ayuda and then yung pag-shading, yung ginagawa nilang perfect shading daw. Isa sa mga nakasama sa sinasabing shading ay si Aling Gloria, hindi niya tunay na pangalan. Sa panayam ng SMNI News, inilahad niya kung paano nangyayari ang shading sa kanilang lugar kapalit ang 1,000 pisong ayuda. Sa shading, sir, tagaan mi nila og kanang sampul balot, tapos kinahanglan nga adto jud mi sa lamisa. Then dili pwede nga kanang ballpen lay gamiton kundili katug yung marker. Then kung imo pong sayupon sa ilang gikinahanglan nga katong ipasunod jud nila sa baluta, pautruhon ka. Then kung imo apod nga ilapas, pautruhon sad ka. Pero nga nung ginapahimo man nila, kinsa ang appeal ng shading, kinsa nilang ginapa-appeal? Ang sa orange lang yun tanan, sir, kaning sa asinso lang yun. Nga nung magpa-shading man sila? Kay ug makadawat ka o maka-shading ka, sir, mautuntuan nga makadawat ka og 1K. Kasabay nito, ipinakita din ng mga informant ang ilang video na nakuha sa sinasabi nilang shading. Ang nasabing advanced shading ng mga balota ay hindi lang nangyari sa bayan ng Plaridel, kundi maging sa karating bayan nito sa Jimenez, Misamis Occidental. Ito din ang sumbong ng ilang netizen mula sa comment section. Pero kung sa bayan ng Plaridel at Jimenez, tig 1,000 piso lang ang bigayan, sa ibang bayan umano ay mas malaki pa ang ibinibigay. Dagdag pa ni Diego T, questionable din ang lokasyon kung saan ibinabagsak ang perang binibigay sa mga tao. Anya, kung tunay at lehitimo ang pamimigay ng ayuda, bakit sa bahay pa ng mga incumbent government officials ipinamimigay ang pera na sinasabing ayuda? Karamihan na ang sumbong sa akin, ang sabi sa akin, yung isa sa bahay ng incumbent na official, local official, elected official, na candidate din ngayon. Yung isa naman sa Barangay Bato, ganun din. Incumbent SB member na candidate ni ngayon. Yung isa naman nagsumbong sa amin, Barangay Panalsalan, doon naman sa bahay ng incumbent Kagawad. So, ang pinagtataka ko lang, kung ayuda yan, kung pinapirma sila, bakit sa bahay na mga elected or candidate officials, no? Tapos, bakit 1,000 lang? Dahil sa talamak na korupsyon at walang pakundangan na paglustay sa pera ng taong bayan, hindi tuloy makapaniwala ang dating mambabatas. Dahil sa kanilang panahon noong 18th Congress, namigay lang sila ng ayuda noong panahon ng pandemya. Pero ngayon, kahit hindi mga kwalipikadong tumanggap ng ayuda, ay nabibigyan. Siguro buong Pilipinas kaya to, pinupolitika ang pera ng gobyerno. Hindi namin ginawa yan dati. Noong 18th Congress, namigay lang kami ng ayuda during COVID pandemic. AX ang binigay namin. Ngayon, ayuda kahit sino, kahit walang kailangan. Yun, nabanggit nga natin dati, kahit teachers,
na malalaking sweldo, nabigyan ng akap. Para sa kanya, malinaw na minamanipula ng mga nasa kapangyarihan ang mga kawawa at mahihirap na mamamayan sa kanilang lugar. Kawawa, manipulated, kinakawawa. Yung kamangmanga nila, yung hirap nila, parang naabuso. Biro mo ha, pati senador. Kailangan sila ang pumili, sinong pipiliin mo. Paano kung gusto mo si Sara Duterte? Paano kung ayaw mong ma-impeach si Sara? Pipilitin kang doon bumoto sa mga senador na posibleng magpa-impeach kay Sara. Masakit sa loob mo. Wala kang magawa. Pag hindi mo sinunod, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Samantala, kaugnay nito, binigyang diin din ni Diego T. na ang mga nangyayari sa kanilang lugar ay hindi biro at dapat itong aksyonan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno dahil malaki ang epekto nito sa magiging resulta ng national elections. Halimbawa, ikaw ang bumoto kay Sara. Halimbawa, naawa ka kay Presidente Duterte na pinadala doon sa kulungan sa ICC. Gusto mong mabalik. Gusto mong hindi ma-impeach Sara. Gusto mong bumoto doon sa anong tawag doon? Duterte. Di ba? Paano ngayon yun? Pipilitin. Hindi ka makakatanggap ng ayuda, so napipilitan. Kaya minsan, naiiyak yung iba. Minsan, sinusurrender yung ID nila, binibigay sa akin kasi ayaw na nila. Manipulated ang mga tao. Bagamat aminado si Diego T. na mahirap kalabanin ng kasalukuyang administrasyon, walaan niya siyang magagawa kundi ang manindigan kung ano ang tama. Baka through media or sa social media, baka naman marinig naman sa taas na talagang malaki ang babanggain. Pero kailangan naming tumindig, kailangan naming maging matapang. Kasi kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Wala na akong choice. Dapat kong tulungan ang mga tao, lalo na yung nagigipit, naapi, lalo na yung pinupolitika. Sinisika pa ng SMNA News na makakuha ng pahayag mula sa mga concerned government agencies. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNA News.